Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin ito mga kababayan, mga ka-analyze, na kung saan ito hong si Speaker Martin Romualdez ay sinampal ho ng katotohanan, itong si Boy Pangil. Kilala nyo naman ho kung sino si Boy Pangil, di ba? Aha, walang iba. Palakpakan natin. Bigyan natin ng magandang introduction. Boy Pangil, Jason Sa. Ganda ng introduction mo, no? Para kang si Dracula. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong kabilang kampo ng mga DD shit. Nagpapakalat ho ng fake news. Na kung saan, ito raw ho si Speaker Martin Romualdez, na-stroke daw. Kasi dito sa Administrasyong Marcos, itong DD shit, gustong-gusto nilang pabaksakin. Itong dalawang ito, itong magpinsan na ito. Ito si Pangulong Bongbong Marcos at itong si Speaker Martin Romualdez, na kung saan, lumalakas na Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi nga, mga kababayan, itong Administrasyong Marcos, especially ito si Speaker Martin Romualdez, nag-iikot ho, Luzon, Visayas, Mindanao, nagbibigay ho ng ayuda, tulong sa ating mga kababayan at pera, ha? Importante ho yan, ayuda, pagbibigay ho ng pera o anumang pambiling gamot. First aid ho yan sa kahirapan, sa kagutuman. Sabi ho ng ilan dyan, ng mga engot, mga tanga, ng mga DD shit, hindi raw importante itong ayuda, importante raw trabaho. Wala naman nagsabing hindi importante ang trabaho. Importante trabaho. Sino nagsabing hindi importante trabaho? Sinabi ba ni Speaker Martin Romualdez na hindi importante trabaho? Nasaan ang video? Pero hindi ibig sabihin na hindi na importante ang trabaho. Ibig sabihin hindi na importante ang ayuda, ang tulong. Hindi ganun yun. Sabi ko nga sa inyo may isang tao lumalapit, kailangan ng ayuda. Kailangan ng makakain. Sasabihin mo, Manong, hindi ko kailangan ng ayuda. Ang importante, trabaho. Maiintindihan niya ba yun? Nagugutom? Kumakalam, kumukulo ang sikmura, sasabihan mo ng gano'n. Tingin mo, naiintindihan niya yun? Hindi niya naiintindihan yun. Ang naiintindihan niya lang nung oras na yun, gusto niyang may makain. Gusto niyang magkaroon ng salapi, pambiling makain, at mabisa ng kanyang kagutuman. Hindi niya maiintindihan yun na hindi importante ang ayuda, importante trabaho. Paano mo agad bibigyan ng trabaho yan? Baka nga walang birth certificate yan. Tulong. Minsan kasi umapagsalita itong mga ito, kailangan mo may utak dito nga sa atin, mag-apply ka nga ng dishwasher sa hotel, restaurant, hinahanap college graduate. College level. Isipin mo kung matagal na yan na walang trabaho o talagang lumaki na sila sa ganyang lugar. Paano bibigyan trabaho yan? Sige nga. Di bigyan mo. Aminin natin, dito sa ating lipunan, dito sa atin sa Pilipinas, Republika ng Pilipinas, reality, hindi porkit magtatayo ng mga negosyo ang mga foreigner o mga kapwa natin Pilipino, ibig sabihin, yung mga ganyang klaseng tao magkakaroon ng trabaho. Aminin nyo yan. Ang hinahanap pa rin, college level or college graduate. Yung mga nanghihingi ng ayuda na yan, paano bibigyan trabaho yun? Sige nga. Especially, magmula nun, walang trabaho. Magmula nun, walang requirements. Paano bibigyan? Masarap lang pakinggan sa tenga yun Yung
hindi importante ang trabaho. Hindi importante ang ayuda, ang importante trabaho. Masarap pakinggan sa tenga yun. Pero kung lalaliman mo ng isip, hindi sa lahat ng tao may a-apply yan. Yung ganyang katwiran. Siguro ito mga kababayan, naiinggit sila or nababahala sila dahil ito si Speaker Martin Romualdez, Luzon, Visayas, Mindanao, lumalakas. Umiingay ang pangalan. Siyempre, pagka ganyan, nagkakaroon ng balakid. Nagkakaroon sila ng kaba, takot. Dahil po pwedeng itong si Speaker Martin Romualdez, po pwedeng tumakbo at manalo bilang presidente. Sa 2044. Kasi baka si Pangulong Bongbong maalis sa pwesto sa 2044 Di ba? Sa 2028. Kasi wala na silang pambato dyan Diyan sa mga didi. Sino pambato mo dyan? Baste? Si 51 billion, si Pulong, naka. Sino ang mga pambato nyo dyan? Sino? Si Glenn Chong? Sino? Si Manay Roque, sorry. Si Mr. Roque? Si Diwata? Si Diwata. Si Salpanelo? Sino pambato nyo dyan? Wala. Sino lang pambato nyo dyan? Inaasahan nyo. Si Pusit, wala nang iba. Mukhang may kakaharaping pang matinding problema. Alam nyo naman, pag na-impeach, nahatulan, hindi na pwede makatakbo yan kahit tanod. Wala na. Ngayon, pilit nilang binabaksak itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang binabaksak si Speaker Martin Romualdez kung ano-anong binabalita. Sabi ko nga sa inyo, wala nang gaganda sa administrasyong ito Sipin mo, nag-iikot Luzon, Visayas, Mindanao, nagbibigay ng ayuda, pera, pagkain. Anong administrasyon pa ang gaganda sa ganun? Na ang gobyerno natin nag-iikot Luzon, Visayas, Mindanao, nagbibigay ng ayuda, pera, pambiling gamot at mga pagkain. Wala nang gaganda doon. Ibinabalik nila yung pera ng taong bayan. Mas gugustuhin ko na kung tutuusin. Nagbibigay ng tulong. Kesa naman, sa isang taong hinahanapan kung nasa ng pondo, hindi malaman kung nasa ng milyon-milyong pera. Kung may milyon-milyong nawawalang pera dyan sa OBP, dyan sa DepEd, totoong nagkaroon ng anomalya, paano nakinabang ang tao doon? Buti pa yung ginagawa ng gobyerno, nila Pangulong Bongbong, nila Speaker Martin Romualdez, nag-iikot Luzon, Visayas, Mindanao, ibinabalik ang pondo, tax ng taong bayan, pambiling gamot, pagkain, pera, o anumang ayudang binibigay. Mas okay pa yan, binabalik. Ano pa ang papakit doon? Wala namang sinabi si Speaker Martin Romualdez na, ito ang pera, ito ang pagkain, ito ayuda, ito pambiling gamot, huwag ka na magtrabaho, umasa ka sa gobyerno. May sinabi bang gano'n? Wala naman. Asan ang video? Kayo lang kasi ang gumagawa ng istorya Binibigyan nyo ng maling interpretasyon, spekulasyon. Meron bang ginawa sila, Speaker Martin Romualdez na Luzon, Visayas, Mindanao? Sinabi, Juan de la Cruz, ito pera, pambiling gamot. Ito ang pagkain, ito sakong bigas. Huwag ka na magtrabaho, ha? Meron bang ganon? Wala namang ganon na. May mapapakita kayo? Minamali nyo kasi. Minamali nyo para makapuntos kayo. Ngayon, itong mga ito, gumagawa ng issue kay Speaker Martin Romualdez. Gusto yata nila ma-stroke para hindi na makapag-ikot. Na hindi na makapagbigay ng tulong, ayuda, pera sa ating mga kababayan. Kaya gusto nila mabaldado. Kasi bumabango pangalan, tumataas ang ratings. Pagka ganun, kakaba ba sila? Kaya ginagawa nila, gagawa ng storya, kesyo raw na stroke na. Meron pa. Meron pa nga post ito si Boy Pangil, si Jason Sa.
Sabi niya, totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Nilalaso na naman nila ang isip ng tao. Parang, di ba mga dati na yan, ganyan yung mga post lagi ni Jason siya, na kesyo na ospital si Pangulong Bongbong, may helicopter na bumaba sa St. Luke's, yung mga ganon-ganon. Pumutok daw ang ugat. Lahat naman failed ng post niya. Itong mga DD shit na uuto. Binaba na talaga ni Jason sa yung kalidad niya bilang tagapagbalita dati. No? Binaba niya na talaga no? Ha? Halatang wala ng karir sa mundo ng pagbabalita. Bakit? Kung may karir pa ba itong taong ito, maggaganyan ba yan ng post? Ibig sabihin, wala na. Kumbaga, wala na siyang karir dyan sa mga ganyang mundo ng pagbabalita. Wala na. Hindi niya na kasi iniingatan yung mga post niya. Kumbaga, patapo na karir niya, parang gano'n. Kaya kahit ano na lang ipopost. Kasi mga kababayan, kung ito may karir pa sa mundo ng pagbabalita, iniisip niya pandangal niya, hindi magpo-post ng ganyan yan. Kasi aalagaan mo yung sarili mo pagdating sa yung mga follower, sa yung mga taga-subaybay. So, wala nang ingat Parang si Glenn Chong, bisitahin yung FB page niya. Kala mo hindi na post ng abogado Kung paano magpaliwanag, kung paano gumamit ng mga termino, kung paano mag-post. Parang hindi na abogado may-ari ng FB page Parang tambay na Anong klaseng mga tao to? Binaba na talaga na yung sarili nila, no? Buti sana kung vlogger lang na simpleng vlogger lang Baka maintindihan mo pa. Mga dating kilalang tao ito Especially ito si Boy Pangil, si Jason. Kilalang broadcaster ito Pero ngayon parang talagang binaba niya na yung kalidad niya Alang-alang kay Digong ngayon mga kababayan, may explanation ito si Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin. Sinampal ng katotohanan itong si Boy Pangil, si Jason sa Governors, nag-dinner po kami. Speaker, kumakalat na hospitalized daw kayo, may nagsasabi na stroke daw po kayo. Ay, sus, mag-ingat na tayo sa fake news. Andito na nga ako buong araw, nagsushooting mga Christmas messages at iba pa. At mamaya manonood ako ng pelikula kasama ng pamilya ko. Kahapon naman, makasama ko ang mga governors, nag-dinner po kami. Speaker, kanina umaga sabi nyo, may nakwento kayo na ang naalala nyo lang this morning, nakatulog kayo at nakapahinga kayo maghapon. Paki-share nga po. Ayun na nga kasi kagabi naman hindi naman ako napuyat at ang sarap yung tulog ko at saka wala akong maaga na appointment kaya himbing-himbing ang tulog ko kaya refresh ako kaya kumbaga ironic. Now I'm feeling very, very strong and very energetic lalo na itong araw na to. Ano po ang mensahe nyo sa mga nagsasalita si Pangulong Bongbong at si Speaker Martin Romualdez, wala man lang kabahid-bahid na stress, depression. Parang napakaaliwalas ng mga mukha, bago tayo magtapos. Kaysa rito sa babaeng ito, tingnan niyo. Ang layo ng klase ng pagsasalita ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa media, sa mga reporter. Walang kabahid-bahid ng stress, depression. Hindi tulad dito sa babaeng ito. Pakinggan nyo. Kahit kayo magugulantang. Anong tanong? Message na po, ma'am. Kung may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Anong tanong? Pakinggan nyo ulit. Message na po, ma'am. Kung may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless.
hopeless. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Wala. Hopeless. Grabe, ano? Ang layo ng klase ng pananalita ni Pangulong Bongbong at Speaker Martin Romualdez sa babaeng. Itong babaeng ito, si Pusit, si Sheminit, halatang paa hanggang bunbunan, puro stress na ang nararamdaman sa sarili. Anong tanong? Grabe, ano? Hopeless. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Wala. Sabi tuloy ng reporter, ma'am, message na lang po para sa taong bayan. Wala na ito. Ano na ito? Wala na. Talagang... Or talagang pabaksak na ito. Kumbaga sa tulay, ano na ito eh. Kumbaga ginagawa na lang ng paraan para tumibay-tibay. Wala na, babaksak na ito. Ay, maliwanag ho mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, ha? Still alive and kicking. Malakas pa sa kalabaw. Huwag nyo intindihin yung kalusugan ni Speaker Martin Romualdez. Ang intindihin nyo, kalusugan ni Digong. Para... Pinag-iisipan, pinagkakamalan nyo na stroke si Speaker Martin Romualdez. Tapos si Digong, normal? Gano'n? Alam mo, lumalangoy eh. Anyway, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantalangin yung lingkod Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo. Bye-bye.